Pagmahal mo ang Panginoon, gagawin mo. No? Bukas makalawa, marami ng preacher dito, lalo sa mga kabataan. Kahapon po ay meron po kami seminar na ito po ay cross-cultural mission. No? Kung gusto po natin mag-mission sa Japan, sa abroad po ito actually. No? At habang kami po ay nagsiseminar, iniisip ko mabuti, yung pastor po namin, dito po sa Rizal, yung pong pastor po natin ay, ako po ay 60 years old na. No? Si Pastor William yata ay 67, si Pastor Ness ay 70 years old, si Pastor Tami ay 57. No? Si Pastor Raul lang po bata sa amin. Iniisip ko paano pa kaya kami mag-mission. No? At sabi ko nga kung mayroong mga challenges sa mga kabataan po ay napakaganda pong hamon nito kasi meron pong mga libre, no? May mga libre pag-aaral, merong sino gusto pumunta sa Japan? Oh, walang gusto pumunta sa Japan? Hindi ako naniniwala sa inyo eh. Kasi pag nakakita kayo ng poster sa Japan, hangang-hanga kayo. No? Kaya alam ko na may pagnanasa po kayong pumunta sa iba-ibang lugar. Ako nga po may nagsabi po sa akin na sa aming mag-asawa na, Pastor, baka gusto niyo pumunta ng Australia 3 months. 3 months. Matagal din 3 months. Kaya lang po, iniisip ko na pag pumunta ako doon, maganda yung buhay. No? Ang problema, sabi ko, yung ministry, mapapabayaan. No? Lalo na yung singkela dahil nagsisimula pa na. So sabi ko, siguro, sa kanan. No? Pero iniisip ko, sabi ko, baka pag tumanda ako lalo, malula ako sa aeroplano. No? So marami kinukonsider, no? At kahapon po, napakaganda po ng seminar. Alam niyo po, isang hinahangaan ko, sino sa inyo nakarinig yung mag-preach yung mga Koreano? Yan, mga Koreano. Sa lahat ng mga foreigner na nagnanais mag-mission, Koreano po ang pinaka mahirap intindihin pagdating po sa pag-i-English. No? Tayo, mas magagaling tayo mag-English eh. No? Kahit hindi makasya pinag-aralan natin, madali natin matutunan mag-English. Pero sila po, naku talaga kahapon nga, Koreano na po yung magsasalita eh. Inantok po kami ng tatlo doon sa harap. Pero iniisip ko, na kahit sabi ko gaano kahirap silang mag-English, pinipilit ko na lang mag-mission para dalhin ang salita ng Panginoon. Ang sabi niya po nung Koreano, naalala ko nung kami nag-seminar, ang sabi niya, if you want to bless the pastor, support your church. Hindi mo namin maintindihan, nagtatawanan ko mga Pilipino. Nagtataka po sila kung bakit ganun. Sabi namin, alam niyo po yung binanggit yung masama po sa amin yun. Pero dahil sa ganun, hinahangaan namin sila, sa kabila na talaga pong hirap po sila. No? Sa pagsasalita. Pero sila po yung pinakamasipag pagdating sa pagmimisyon. Wala pong pressure sa kanila ang mission, pagdadala ng salita ng ating Panginoon. Parang pang sabi ko nga, nagulat ko kanina, parang mga taga-sayan sa tuwing makikita. Dahil matagal tayo hindi nagkikita. Sabi ko, parang anulungkot ninyo lahat. Si Brother Rodel po at saka si Sister Edna, Sister Edna ay wala po kasi sila po ngayon ang tagapagsalita sa Centella sa Montalban. Kaya po si Brother Rodel ay nasa Montalban. Pero hindi po yan, no? Na wala po kasi
Yung topic po natin ay hindi ko yata nailagay sa USB, pero ang pamagat po nito ay yung pamagat po ay rest in God's presence. Pagpaumanin po ninyo, nakakaedad na talaga, ay marami na pong bagay na nakakalimutan. Alam niyo po nitong mga nakaraan, sabi ng asawa ko, pagod na pagod ako. Sabi ng asawa ko. Pero nagtataka ako, sa tuwing aalis po kami, nakasakay lang siya sa kotse. At napakasarap ng tulog, naghihilip pa. Pero pagdadating kami sa bahay, siya po yung pagod na pagod. Sabi, pagod na pagod ako. Sabi ko, tataka naman ako sa'yo. Lakas nga ng hilit mo sa kaya. Tapos pagdating dito, pagod na pagod ka. Kasi po, yung kung aming apo na nasa Qatar ay inilipat po ng anak ko sa isang international school kasi naka-enroll po sila sa FEU. Ganun po pa nakahirap. No? Kukuha ka ng mga requirements. Pabalik-balik po kami dyan sa DepEd dito. Nung una po pumunta kami sa Antipolo, andyan lang po pala yung DepEd. Dito sa may kabilang kanto lang. Oo, dyan sa may karangalan yan. Nagpabalik-balik po kami. Siguro po, nilakat po namin ang mga requirements. Nung May, natapos po kami nitong nakaraang linggo lang. Nung napagala na po namin, pa-apostle po namin sa DFA, ganun po pala kahirap. Kaya sabi ng asawa ko, pagod na raw siya. No? Alam niyo po, yung pamagat ko ay rest in God's presence. Ito po ay isang pagkakataon na kailangan ng maraming mga mananampalataya. At hindi lamang po mananampalataya, kundi bawat isa sa atin na nangangailangan po ng kapahingahan. Naalala ko po nung binanggit ni King David yun pong talata na Psalms 23. Sabi niya, the Lord is my shepherd, and I shall not want. He made me to lie down in green pasture. He laid me beside the still water. He restored my soul. Sabi niya, He prepares the table in the presence of my enemies. My cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Yun po yung panahon na parang pagod na pagod si King David. No? Hindi lamang po sa physical, kasi yung time na yun, doon po siya hinahabol ni Saul para patayin. At wala pong pagkakataon na si King David ay magpahinga. Kaya sabi niya, Lord, sabi niya, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa pagkakataon na ibinigay po ninyo sa amin, makinig ng iyong mga salita. Matuwa po kami, Panginoon, sa presensya mo. Habang kami umaawit, Panginoon, naramdaman namin, Panginoon, yung presensya mo sa pamamagitan ng pag-awit. At naniniwala po kami, Panginoon, and every time na kami lalapit sa inyo, meron kang inaalok na mabuti at magandang bagay sa aming buhay. Panginoon, pagpalain po ang mga salitang mahayag ngayong umaga at patuloy namin inaanyayahan yung banal na Espiritu mo, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Speak to us, O God. Mangusap ka sa puso ng bawat isa sa amin. Ang lahat kong papuring pasalamat ay aking pong inihahayag sa mga pangyarang pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Yan. Sabi po dyan, tingnan po ninyo yung talata in Exodus chapter 33 verse 14. Sabi niya, and He said, my presence will go with you and I will give you rest. Napakalaga po sa atin yan. No? 20, nung pong panahon na 2019 yata,
No, yung naalala po ninyo si Sarah Geronimo, nag-concert po siya sa US. At sa kasagsagan po ng concert na yun, bigla siyang huminto at bigla po siyang umiyak. No? Nagulat po yung marami, no? Kasi nagpo-concert siya. No? Ang marami, akala ko ng marami, wala pong problema, maayos siya, pero sa kalagitnaan, bigla po siyang umiyak. Yun po yung time na napakabigat ng kanyang damdamin. No? At naghahanap po siya ng kapahingahan. Kaya po pala binanggit, ang sabi ng Matthew 28 verse 11, tama ba yun? Come to me to our labor and I will give you rest. Napakahalaga po na tayo ay nagpapahinga. No? Sino po sa atin dito yung nakakaramdam na parang pagod na buong maghapon, no, dahil sa trabaho, no? At minsan, may mga times ako naranasan ko po yan. Hindi po limit sa lahat yan, kaya naubos yung buko. Patutulog ka, dadadala mo yung trabaho, galing sa office. Yun pa rin yung iniisip mo. No? Pagising ko sa umaga, ang daming nalalagas na buhok. Sa unan, yung pala yung pagod. No? Hindi lamang sa physical na pagod, kundi sa isip. No? Parang minsan, alam niyo po, absent lang ako, aakit na ako doon sa bundok. Yun na ho yung pinakapahinga. No? Pero saan nga ba, no? Ano nga ba yung sinasabi, rest in God's presence? Kasi sabi po ng Bible, in your presence, there is fullness of joy. No? Sa presensya ng Panginoon, doon lamang natin maranasan yung totoong kagalakan. No? Pag wala kang nakapahingahan, ano nangyayari? Di lamang pagod, di ba? Nawawala yung joy. Nawawala yung kapayapaan, yung peace. Nawawala. Marami pong nawawala sa atin na ninanakaw ng kapaguran sa ating buhay. Ngayon, nakakapagod, no? Pag bumili ka ngayon ng, ano ngayon? Pag bumili ka ngayon sa tindahan, mapapagod ka dahil yung pera mo, yung kamatis na lang nakakagulat. Yung luya. Yung gulay. Gulay na nga lang. Kaya alam niyo po, nag-iinit yung ulo ko na nanonood ako nung nakaraan ang sabi ng NEDA. Kaya doon tayo pakainin ng 64 pesos. Alam niyo po, ang sarap tuktukan ng microphone sa ulo yung mga ganun. Palibasa, hindi sila namamalengke. Meron silang katulong, hindi nila alam yung presyo. Bumalik po ako na nakaraan ng itlog. Dahil pagbilan niya ako ng itlog, 10 piso. Yung itlog po ay 10 piraso. Nung nilagay mo na po sa plastic, nakukulang pala yung pera ko. Sabi mo sa tindera, bawasan mo na isa. Nagugulat ka, mapapagod ka dahil yung pinaghihirapan mo araw-araw sa pagtatrabaho, yung value napakaliit na. Nakakapagod po yun, di ba? Ano po ba yung nakakapagod? Yung meron kang problema sa buhay, may sakit ka, na parang sasabihin sa'yo ng doktor, wala nang kagalingan yung sakit mo. No? Nakakapagod yun. Parang gusto mo nang pumunta ang prayer mo, Lord, kuhanin mo na ako. No? Pero hindi po yung rest na pupunta na tayo sa langit. No? Pag-usapan po natin. Nasabi po sa Tagalog, sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Yun po yung sagot ni Yahweh. Tingnan po natin yung introduction. Yan. No? Ang sabi niya, the presence of God is manifestation of who He is. No? His presence manifests every quality and characteristic He has. No? Yung presensya ng Diyos ay nagpapakita kung sino siya, at ang kanyang presensya ay nagpapakita ng bawat kalidad at katangian na meron siya. Meron ng Diyos. Ang sabi po, sa oras ng ating mga pangangailangan, ang kanyang presensya ay ang kasagutan sa ating mga panalangin dahil sa lamang ang nagbibigay ng solusyon sa lahat ng mga pangangailangan
natin. So yung kapayapaan, yung kapahingahan na hindi po natin makikita sa dami po ng ating pera. Pwede po yun, no? Pag marami kang pera, saan mo gustong pumunta? Okay. Saan mo gustong pumunta pag marami kang pera? Ako naisip ka agad dito sa Boracay. Alam niyo po yung Boracay niya, matagal ko nang pinagtatangkaan. Aga-akalan po ako. Pero hindi ko po napuntahan ng Boracay na yan. Nakita ko lang yan, natanaw ko lang yan. Nung pumunta kami ng Katiklan, nung kami po ay mag-mission. Talo ba ako, Mr. Shirley? Maaaring sabihin mo, pag marami kang pera, sandali lang, no? Mababawasan. Punta ka lang sa pinakamagandang hotel ngayon, pagbabad ka na isang gabi, maaaring magkaroon ka ng kapahingahan. Pero hindi po pang matagalan na solusyon na mayroong kang pera. Ang sabi niyan, our rest in the presence of God, when we surrender into His power, our earthly strength is recognized as a weakness. So, ang ating kapahingahan ay nasa presensya ng Diyos kapag isuko natin ang ating sarili sa Kanyang kapangyarihan, ang ating makalupang lakas ay kilalanin natin bilang kahinaan. At ang lakas ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng ano po? Anong binibigay sa atin ng lakas ng Diyos? Pag-asa, kapayapaan, kagalangan. Nakakatulong ito sa atin sa gitna ng mga pagsubok kung saan binibigyan niya tayo ng pag-asa na kayanin natin yung mga hinaharap natin, mga paghihirap sa buhay. So mapapansin po natin, hindi po sa anumang bagay makikita natin yung kapahingahan. No? Hindi po natin makikita yung kapahingahan natin sa mga bagay na nakamit natin sa buhay. Kasi kung merong ganon, talo po tayo ng mga mayayaman. Kaya lang sila din po, nakaranas din po ng kabiguan, kalungkutan, kahirapan. So kailangan pa rin nila yung kapahingahan na mula sa Panginoon. How to rest in God's presence. So, paano ko kaya mararanasan? Paano ko magpapahinga sa presensya ng ating Panginoon? Number 1, sabi dyan, let go of the past. Minsan, nagpapahirap sa atin yung mga buhay natin sa mga nakaraan pang panahon na hindi po natin nakakalimutan o ayaw po natin i-let go. Meron po akong kabataan dati na nagkaroon ng girlfriend, no? At nagkahiwalay sila. Alam niyo po, hanggang ngayon, sumasama ng loob niya. Sabi niya, gusto, hindi ako makamove on. Naku, sabi ko, alam mo, ikaw na yung pinakakawawang tao. Yung girlfriend mo, ang saya-saya sa buhay niya. Sa boyfriend niyang bago, sa asawa niya ngayon. Ikaw, nagdurusa ka pa rin. So let go of the past. Kalimutan natin yung nakaraan. Sabi niya yan, you may not be experiencing God's rest because you may have not allowed Jesus to resolve. Kaya hindi mo mararanasan yung totoong kapahingahan kasi ayaw mong hayaan na ang Diyos ang maghilom ng mga nakaraan mo sa buhay. Diba? Yung sugat mo hindi yan gagaling hanggat hindi mo ginagawa. Yung sugat sa ating puso, ang Diyos po ang pwedeng gumawa. Naku, yung ipapakapatira natin dito eh. Ayoko nang bakitin eh. No? Pero po yung iba sa atin, naging dalaga sa mahabang panahon. No? Isipin po ninyo na makatagpo nila yung Panginoon. Aba, mas maganda pa sila kaysa sa dati. Tingnan mo si Sister Rose. Ayoko sanang bagitin, pero nabanggit. Naglingkod na sa Panginoon eh, kinalimutan. Kung iisipin ni Sister Rose, mananatili siya doon sa nangyari sa kanyang asawa.
baka wala na si Sister Rose. Diba? Nagpapasalamat tayo sa Panginoon pag pinili mo isurrender ang buhay mo sa Panginoon. Merong magandang gagawin bago ang Diyos sa buhay natin. Totoo po yan. Kasi siya yung nangako eh. Yung kapahingahan, hindi mo matatagpuan sa kahit sa anong paraan. Only Jesus can give our rest. Ang dami nating problema sa buhay, mga kapatid. Alam niyo po, pag sa Centella, pag nagpatotoo na sila, talo pa ako magmensahe eh. Eh sa akin, konti na lang sila, mahahaba. May mga talang buhay patungkol sa problema. No? Sa susunod na linggo, magpapatutunan naman, ay ibang problema na naman. Hindi na po natapos yung problema. Sabi ko nga, yung papahinahan na makikita natin sa Panginoon, dapat palitan na natin ang kagalakan na tayo maglingkod sa Panginoon. No? Hindi na po natili sa problema. Sabi dito, bring every sin, disappointment, and betrayal. There is forgiveness and healing ready for you to receive and walk in. Merong ka mararanasang healing, no? May mararanasan mo yung forgiveness, yung kapatawaran. Sabihin mo sa sarili mo, Lord, tapos na yan. Ayoko nang lakaran yan. Kakalimutan ko na yan. Alimutan na po natin. Sabi lang, forget the past and fasten your heart on the future. Kaya minsan wala ka nakikita magandang future sa buhay eh. Kasi lagi ka nakatingin, lagi mo binabalikan yung malagim na nangyari sa buhay mo. Naalala ko po yung sinabi sa akin ng aking mga kapatid. Konti lang po kami. No? Yung totoo po magkakapatid kami, 11. Kaya lang, sabi ng tatay ko, walang reserba. Nag-anak pa po sa iba ng 2. Para may reserva. Di, ano po kami? 11 plus 2. 13. No? Kaya lang, namatay po yung 2 doon. So, naging 11 na lang kami. Inukwento po sa akin nung aking mga kapatid. Sabi niya, ang hirap ng buhay noon. Siyempre, wala pa ako dahil ang ano po ako eh. Pangalawa sa bunso. Bunso ako sa lalaki. Sabi ng mga kapatid ko, alam mo ba, may kahit tayo noon. Pag manghihiram ng bigas yung nanay natin ng isang salop, alam niyo ba yung salupan ng araw? Yung gantangan na tawag sa Bisaya, yung pineapple juice na di ko alam paano sukat nun, 2 liters yun eh. Pag humiram daw po yung nanay ko noon, na isang ganon, pagbalik, 2 na. Kapatid po yung hinihiraman ha, kapatid. So, noong time na yun, nasa Aklan sila eh. Ang hirap ng buhay. Yung mga kapatid ko, nagtanim po na sama ng loob sa mga kapatid ng nanay ko. Eh, nung dumating po sila sa may dito, sa Montalban, medyo maayos naman yung pamumuhay. Kasi naging politician din po yung father ko, naging barangay captain yung father ko, panahon ni Marcos. Tuwing makikita ng mga ate ko, yung kapatid ng nanay ko, sasabihin niya yung nagpahirap sa nanay natin. Pero kabaliktaran po yun sa nanay ko, tuwing dadating yung kanyang mga kapatid, yung mga pisan ko, uso nun yung magliligpit ng damit, ilalagay sa karton, tipigan kayo, papauwi sa probinsya, mga ganun. Wala po kagalit-galit sa puso yung nanay ko. Ito ko lang naalala, sabi ko, yung mga kapatid ko, mabuti lang nakakilala sa Panginoon. Kung hindi, sabi ko, baka hindi ka kausapin yung mga pinsan, yung mga tiyahin. Kaya napakalaki talaga na makakilala ka sa Panginoon dahil nagkakaroon ka ng bagong pananaw sa buhay. Nagbabago, nakakapagpatawad ka. Sa probinsya kasi noon,
uso yung, di ba, talaga naman, siyempre sa hirap ng buhay, hindi mo, isisecure mo lagi yung para sa pamilya mo. So, ganun po yung nangyayari. Pero sabi ko nga, purihin ng Panginoon, sabi ko kasi binago tayong lahat ng Panginoon, yung ating mga galit ay pinalitan ng Panginoon ng pag-ibig, ng pagmamahal. No? Kaya sabi dito, once you have laid every burden of the foot of the cross, don't let the enemy of your soul harass you. It is dealt with a God, and God, you can press forward and run into the abundance of God. Kapag nailagay mo ang bawat pasanin sa paanan ng krus, huwag mong hayaang guluhin ng kaaway ang iyong buhay. Ito ay pinaharap mo na at inalis na ng ating Panginoon. Maaari ka na magpatuloy at manatili sa kasaganaan ng Diyos. Kaya po, ang sabi po ng Philippians, chapter 3, verse 13, mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. No? Sabi ni Paul, I don't depend on my own strength to accomplish this. However, I do have one compelling focus. I forgot all the past as I fasten my heart to the future. Sabi niya, Apostol Pablo, mga kapatid, hindi ko na binabalikan yung mga bagay na nakaraan sa aking buhay. No? Lahat nga, sabi niya, inari kong kalugihan, yung lahat ng bagay na yon, meron lang akong isang bagay na dapat makamtan, yung aking paglilingkod patungo sa ating Panginoon. Ano nga ba tayo nung araw, nung panahon na yon? Sino ba tayo sa harapan ng Panginoon? Ang sabi po ng Romans chapter 5 verse 10, dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos. Ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak at dahil dito tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. O, dati, yung kalagayan natin, hindi po maganda yung ating kalagayan. Tayo dati ay kaaway ng Diyos. No? Isipin mo kung meron isang bagay na kaaway ang Diyos, tayo po pala yun. Kaya hindi po maganda yung tingin sa atin noon. Pero salamat sa pag-ibig ng Diyos, tinuring na po tayo, mga kaibigan, nung tanggapin natin ang ating Panginoon. So yung ating sitwasyon na bago po, yung sitwasyon natin. Nagkaroon po tayo ng magandang kalagayan sa harap ng ating Panginoon. Hindi ka nakaaway. Kinalimutan na ng Diyos yung lahat ng mga nakaraan natin. Alam niyo po, ito yung isang malaking problema ng mga Israelita noong time na yon. Ang sabi po ng Exodus chapter 16 verse 2 and 3, ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moses at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa sana ay pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon, nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdala ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Alam niyo po, reklamo ng reklamo yung mga Israelita. Ay sabi nila, mabuti pa nung kami nandun. Sa Ehipto, nakakakain kami ng pakwa, ng milo, ng karne. Dati yun, dating buhay nila. Ano yung dating buhay nila? Sila po, pag nagkamali, pinapalo. No? Wala silang karapatang sumamba, mag-worship. Kaya 400 years, hindi nila nakilala yung Diyos ng kanilang mga ninuno. Pero alam niyo po, inspired ng sabi doon, dadalhin sila sa lupang pangako. Magkakaroon sila ng kapahingahan doon. Lagi nilang binabalikan yung kanilang nakaraan sa Egypto. Lagi nilang kinukumpara. Pero plano ng Panginoon sa kanila, dalhin sila sa isang buhay na payapa, hindi alipin, malaya, na maglilingkod sa Panginoon.
Isipin po ninyo yung kapag binabalikan po natin yung ating dating buhay, hindi po natin makikita yung future na inihanda ng Diyos sa atin. Kung ano para sa atin. Pangalawa po, sabi dito ay don't worry. Sino po sa atin hindi nag-worry? Sino po sa atin yung hindi nag-aalala? Lahat po tayo nag-aalala. Lalo pag wala kang pera. Andaan po ninyo, pag ang tao ay masungit, walang pera yan. Yan po yung totoo. Di ba? Pag masungit ka, wala kang pera. Lahat po tayo nag-aalala. Ay sabi po dito, dwelling on difficulties and troubles, thinking about people, places, and things, panicking over actual and or potential problem will exhibit, makikita natin apektado lahat. No? Sabi na dito, yung soul, spirit, hinder you from experience God's rest. Kaya po, sabi na pag nag-aalala ka, sasabihin ko, paano sinasabi natin, wala akong relasyon sa Panginoon eh. Nag-aalala tayo sa maraming bagay. Si Martha nga nag-aalala eh. Di ba, simple ng alalahanin ni Martha. Sabi na, Lord, pumasal na Panginoon sa bahay nila. Sabi niya, naghanda siya, no? Ang dami nang hinanda, pagod na pagod siya. Sabi niya, Panginoon, pwede ba sabihin mo kay Martha, tulungan naman ako sa baganda kasi pagod na pagod ako. No? Sabi ni Lord, isa lamang yung pinili ni Maria. No? Yung pinakamabuti. Kaya po, kala ni Martha, dahil nagpapakitang gilas sa Panginoon, pinagsisilbihan niya yung Panginoon, acceptable na sa Lord yung ginagawa niya. Alam niyo po, minsan ang masama ito. We are busy to the kingdom, but not busy to the king. Ang dami natin ginagawa. Tutugtog ako ngayon. Ako ngayon ang mag-share, ako mag-ano. Pero yung totoo, napapagod ka na. Kasi nagpapakitang gilas ka lang sa Lord, napagod ka. Sabi mo, Lord, pagod na pagod ako. Pero yung pala, ang daming mong alalahanin sa buhay. Diba? Akala natin nag-serve tayo sa Panginoon. Pero bakit punong-puno tayo ng alalahanin sa buhay? Ito pa, pati problema ng kapitbahay mo, problema mo pa. Totoo po yun, nakakapagod talaga yun. Ano yung nagaling sa tumawag yung misis ko sa Iloilo, tumawag yung hipag ko sa Iloilo. Na yung kanyang anak na dito galing, may sakit, doon papagamot ko. Sabi ni Sir Gemma, sabi niya, sabi na Ning, hindi mo pala pagtalon sa mga albularyo. Kasi sa probinsya, di ba, uso-uso si Dr. Kwakwa na albularyo para makatipid. Kasi doon daw gumagaling. Tapos kung ano, alam mo ang kasunod nun, alam ko ng kasunod nun. Sasabihin nung ating na, Neng, padalhan mo wala akong kwarta, kaya wala akong magasto sa hospital. Alam ko na yung kasunod nun eh. Pag meron ganon, sabi ko, hihingin ng pera yan. Sabi ko sa misis ko, sabi ng mga anak ko, Ma, hindi naman masamang tumulong. No? Pero hindi naman pwedeng tayo lang yung magpapagamot. Sabi ko sa kanila, tama yung anak, hindi naman tayo pwedeng magpagamot, pero kailangan nyo pa rin tumulong. Wala naman po silang magawa. Kailangan nyo magpadala ng pera. Alam nyo, kung wala kang trabaho, kung wala kang anak buhay, hihingian ka ngayon ng pera. Hindi mo ba? Ang hirap ng gano'n? Napakahirap po ng
ganun. Tapos, yung pinapagamot, pag nakainom ng gamot at bumalik, iinom na naman ng alak. Pwede nga lang kung masamang manalangin, ipapanalangin na lang kunin na ni Lord eh. Magastos eh. Hindi naman marunong makinig. Worry, no? Salamat sa Panginoon. Sabi ko nga, ako po pinakamapalad, biniyayaan po ako ng Panginoon na pagdating po sa pera, talagang yan yung isang bagay na hindi pinoproblema sa buhay ko. Yung pera. Totoo po yan. Hindi ko pinoproblema sa buhay ko yung pera niya. Kasi mamumroblema ako, hindi naman ako nagtatrabaho na. Mamamatay na ako kapag problema ko paano makita. Wala naman ako trabaho. Kaya po, nasanay po ako na pag ako'y aalis, hihingi lang ako ng pera sa asawa ko. O aalis ako. Kaya yung asawa ko po yung namumroblema, hindi ako. Totoo naman yun. Pagka binigyan ako ng pera, sabihin, tingnan ko nga yung pera mo. O, sige, sa'yo na. Kaya wala akong sa karapatan tumanggi pag ako po yung manghihingi ng pera. Kasi wala ho ako laging pera. Kaya nga, di ba, kinukwento ko sa inyo, nagdukutan nga ako. Hanggang ngayon, sinusumpa ko ng madurukot na hindi siya magdudukot ulit sa pastor dahil wala palang pera. Yan ho yung totoo nun. Pinagsisisihan ho ng mandurukot hanggang sa buong buhay niya na nakanadukutan niya yung pastor. Kaya po yung worry, hindi po maaalis sa atin yan hanggang hindi natin nakita yung blessing ng Panginoon sa buhay natin. No? Ano sabi niya, no? Matthew chapter 6, verse 24 to 34. Ano sabi doon? Ha? Mukhang nakabisado na ni Sir Marvin yun. Di ba? Huwag kayong, ano sabi doon? Babalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin niyo sa Diyos. Ano sabi na? Hindi ba mahalaga yung buhay kaysa sa pananamit? Alam niyo po kung bakit binanggit ng Panginoon yan, ina-anais ng Diyos na alisin lahat ng alalahanin natin sa buhay dahil mahalaga ka sa Kanya. Hindi mahalaga sa Diyos yung isusuot mo eh. Ikaw mismo mahalaga sa Diyos. Kung mahalaga, siganin sa Diyos, padadamitan ka ng Panginoon. Ibibigay niya yung pangangailangan mo. Kaso tayo, hindi natin makita yun kasi ang gusto natin, Lord, kulang eh. Wala nagsabi sa ating gusto na lagi tayong kulang. Kaya yung worry, dun sa mga kulang na yun, dala-dala natin lagi yung worry dahil kulang. Dun sa kulang tayo mag-worry. Hindi dun sa binibigay ng Diyos sa atin. Dun sa kulang. Eh tayo, wala naman tayong kasiyahan. Diba? Nung nakaraan, pinag-uusapan ng mga anak ko yung cellphone. Sabi naman sa atin, yung cellphone ko, hindi na maganda. Kasi hinihintay ko yung Pro Max, ano ba yan? Apple. Sabi ko talaga yung mga anak ko natin, walang kasiyahan ko. May cellphone na gusto pa ng mas maganda. Eh, sabi ko, total, may trabaho naman, problema ninyo yun. Iniiwasan ko na mo ngayon ang problema. Kaya pag may problema ho kayo, kay Pastor Raul yung sasabihin, ha? Kasi bata-bata pa si Pastor Raul, oh. Eh, ako magsasabi kayo ng problema sa akin, matanda na ako para mga problema. Totoo po yun. Kaya sabi ko nga, yung ano problema, nagsawa na ako sa problema. Alam niyo po, nung ako yung magkasakit, yun po yung sanhe. Sabi sa akin ng St. Luke, yung doktor ko po ay Christian, Pastor, wala akong kayong sakit. Sabi ko, Dok, paano ko ako natutumba, nahihilo? Nawawala ng matay, nangingitim. Tapos sasabihin niyo, wala akong sakit. At nung araw ako sa ospital, ang diagnose sa akin ng doktor, wala akong sakit. Yung pala, lahat po ng problema sa opisina, problema ng membro, problema ng church, dala-dala ko, kaya ako nagkakasakit. Pastor,
Uminom ka ng vitamins. Pati ikaw, Sister Lovely. Iinom ka ngayon ng vitamins. Worry, no? Mabigat ang worry. Sabi nito, ang mga naninira sa mga paghihirap at problema at pagkabalisa tungkol sa mga tao, lugar at bagay, ang pagkataranta o sa aktwal o potensyal ng mga problema ay nagpapakita ng pagkabalisa sa iyong katawan, kaluluwa, espiritu at dahil lang sa iyong mararanasan kapahinga sa Panginoon. Di ba minsan, may nangyari sa kapitbahay na away? Ikaw pa yung unang nahimatay. Di ba? Yung problema ng iba, problema mo. Problema ng anak mo. Kaya ka pala bumabagsak ang katawan mo dahil sa problema sa anak. Ang dami po natin dapat tingnan dito, mga kapatid. No? Ang sabi nga niyan, tingnan po ninyo, no? Ang sabi, walang alipin makapag-ilingkod sa Panginoon. Hindi ka pwede maglingkod sa Panginoon, tapos ang dami mong problema, tapos sasabihin mo, mga kapatid, ipagkatiwala natin sa Panginoon yung lahat ng problema natin, pero ikaw, nangangayayat sa tindi ng problema. Dapat pag nagsasalita tayo patungkol sa katotohanan ng salita ng Panginoon, nakikita sa buhay natin. Naalala ko po yung asawa ko. Umating po kami ng pastoral fellowship noong nakaraan. Anniversary sa Estancia de Lorenzo ginawa dito sa may San Mateo. Isa po yan sa pinakasikat ngayong lugar, yung isa sa yung Estancia de Lorenzo. Nung makita yung asawa ko ng mga asawa din ng pastor, Pastor, ang bagal natin hindi nagkita. Parang hindi nagbabago yung mukha mo. Samantalang kami ito kulubot na. Nakakagulat, nakaka-bless naman. Nasabi, Pastor, yung buhok mo lang ang nawala. Sabi ko, oo nga po, Pastor, yung buhok mo yung nawala, pero kayo nagpayanan. Di ba? Nais ba ng Diyos talaga? Tanong natin po, nais ba ng Diyos sa tayo naglilingkod na gano'n ang ating buhay? Hindi nais ng Diyos yun. Yung punong-puno ka na sama ng loob, punong-puno ka ng problema sa buhay. At pagkatapos may magpapakansel sa'yo, sasabihin mo yung sama mo rin ng loob. Yung paghihirap mo din. Parang umuwi lang yung nagpakansel sa'yo na nagdagdagan yung problema ko sa buhay. Di ba? Dahil pag sinabi mo, naglilingkod ka sa Panginoon at pinagpapala ka ng Panginoon, dapat nakikita masaya nga na naglilingkod sa Panginoon dahil yun yung totoo. Totoo yun eh. Kaya pag nagkukwentuhan sila patungkol sa pera, sa totoo ko, ang dulo yan, problema yan. Pero pinagkukwentuhan eh. Po yung mahalaga sa atin, mga kapatid. Kailangan po natin lumabas sa ganong sitwasyon upang mapatunayan natin na totoo na mayroong nangyayari, mayroong ginagawa, mayroong binabago, mayroong bagong future ka sa Panginoon. Pagka ganon din ang buhay mo. Ako ho, talagang, kaya po ako bless po ako sa mga artista na nagpapatotoo. Tinitingnan ko talaga kung paano sila i-transform ng Panginoon. Narinig ko po yung patotoo ni Jover, ni isang komedya na lalaki, si Berwin. Narinig ko yan. Sabi ko, nakakatuwa. Simula sa ganitong buhay, nakikita ngayon ng mga tao na may karapatan po silang i-testify yung kabutihan ng Panginoon kasi nakita yung bagong buhay sa kanila. Dapat tayo mga Kristiyano din. Ikwento po natin yung pinakamahalagang nangyaring maganda sa buhay natin. Hindi po yung marites yun, ha? Kwento natin kung paano tayo binago, hinango ng Panginoon. Sabi po ng tindera namin nung araw, Mami Jen, nakita namin kung gaano ngayong paghihirap ko ni Pastor ng namin.
Alam niyo po, nahihiya po ako nung time na yun. Isa po akong pastor sa loob ng palengke. Ito pa po pangyayari nung nakaraan. Ito kasing asawa ko mapilit. Nasabi niya ba, punta tayo sa ano, may ano, yung sa munisipyo na binibigay yung DSWD na galing sa ano, sa, ano ba yun? Ayuda po. Pero yung ayuda na yon, kailangan pupunta ka sa vice mayor, yung vice mayor ang magbibigay. So ito na po, tapos na po yung papeles. Nag-aantay na po kami ng bigayan. Kaya nakaupo kami ganyan. Eh sa Montalban, uso po yung, para makilala yung mga tatabong ko siya, pupunta doon, magsasalita, sasabi, oh mga kababayan, eto na, ganito. Ako po nakaupo doon sa likod. Meron po lumabas na konsihal at magsasalita. Pagkatapos ng salita, nakita mo ako sa likod. Ang pinagin pa, hi pastor! Sabi ko sa asawa ko, nasusunod, huwag mo kong kakaray-karayin dito ha. Pumila ka kung gusto mong pumila. Dalawang beses po nakakulit yun. Inaantay ko yung misis ko, ang haba ng pila. Ang haba, napakadaming tao, siguro mga 1,500. Nakita po ako ng kaklase ko. Nandun po ako sa tindahan, natay ko siya. Sabi niya, classmate, anong ginagawa mo dyan? Sabi ko, yung misis ko nakita. Ha? Sabi ganyan, may pera ka na! Pati ba naman yung pinagtsatsaga mo, classmate? Alam mo, pagdating sa bahay, sabi ko sa asawa ko, ikaw na lang. Ikaw na magtitipila dyan. Huwag mo na ako sama. Nakapagkamalan eh. Hindi naman po talaga yun. No? Dapat. Dahil alam natin na yung testimony natin, doon tayo nila tinitingnan. Kaya sabi po ng Philippians 4:6, don't worry about anything, instead pray about everything, tell God that what you need, and thank Him for all He has done. No? Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pagpapasalamat. Tinuturuan tayo ng Panginoon dito na sa Panginoon ka mag-depend. No? Wala lang iba. Doon ka lang mag-depend. Sabi niya, ano man yung ating kailangan, ano man yung nagdudulot sa atin ng kabalisahan, kaya nawawala yung rest. Kaya nawawala yung kapahingahan natin. Pero sabi diyan, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Pag sinabing anumang bagay, lahat po yan. Sa Panginoon natin, hilingin. Dati, alam niyo po, ang dami naming hiling sa Bombay. Kaya, di ba, kinukwento ko sa inyo, nagkaroon ako ng phobia sa motor. Sari-saring motor, may Kawasaki, may Honda, may ano, alam ko, maninigil ng asawa ko yan. At ang pinakamatindi, nagkaroon po kami ng lending, ang maninigil, pastor. Pastor din ako. Alam mo, tuwing magkakausap kami ng pastor, halos magkaiyakan kami. Maninigil siya ako, may misis ko may utang. Sabi ko, Lord, hindi ito yung buhay na gusto mo sa amin. After that, talagang pinutol ng Panginoon lahat yun. Kasi wala kami magiging paputo. Pangatlo po, sabi ko dito, self-striving. Pag sinabi mong self-striving, yan po yung pagpupusige mula sa iyong sariling lakas at kakayanan, kaalaman. Yung bang, kahit wala si Lord, kaya kong pagtagumpayan yan. Kasi masikap naman ako sa buhay. Masipag naman ako. Wala namang problema sa akin. Minsan, yung kapahingahan, hindi mo nakukuha kasi akala mo kaya mo lahat. Alam mo lahat. Hindi mo kailangan ng Diyos sa buhay mo. Kaya sabi na, we can strive to gain everything we can, think of try and fix difficult situation in life, and still be without peace and solution. Kaya, wala ka pa rin kapayapaan eh.
Kasi sa sarili mo, kaya mo lahat. No? Hindi mo kailangan yung kapatid mo sa Panginoon na pwede mong pakinggan na magpapayo sa'yo, magpapagaan ng kalooban mo. Hindi mo kailangan maglingkod sa Panginoon. Marami na pong taong namatay na ganito po yung anilang reason sa buhay. Hindi ko kailangan ang Diyos. Kasi matalino ako, masipag ako. Kaya ko i-survive yung pangailangan ng pamilya ko. Marami na pong hindi natin alam kung nasaan ngayon. Pero kinuha na po ng kamatayan. Sabi dito, instead of striving, choose to be still in the presence of God. Manatili po tayo na tayo po ay nasa Panginoon. At sabi dito, God invite us to surrender our worries, let go and relax, and He invite us to quiet our hearts and mind and stop desperately trying to solve things on our own. Wag po natin tangkain dahil iniimbitahan tayo ng Panginoon eh. Kaya kung meron bang isang tao na nakaranas ng ganitong buhay, walang iba kundi si King David. Lahat. No? Sabi ni King David, blessed are those men who trust in the Lord. Sabi niya, yung tao palang mapalad, yung tao nagtitiwala sa Diyos. Ang sabi niya ng Proverbs chapter 3, trust in the Lord with all your hearts. Do not lean on your own understanding, in all your ways, acknowledge Him. I-acknowledge natin ang Diyos sa buhay natin, sa lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay. Ang sabi po dito, kung tayo ay nagsusumikap na gawin, ang lahat ng ating nais, subukan at ayusin, ang mahirap na sitwasyon sa hindi natin makikita, umahanap ang tunay na kapayapaan at solusyon ng buhay unless hingi natin sa Panginoon. Ano sabi ni Chris Aquino, yung latest na sinabi niya, Lord, kunin mo na ang lahat sa akin. Huwag lang yung aking buhay. Alam ni Chris Aquino na wala naman talagang gamot yung kanyang sakit, di ba? Pero naniniwala siya na yung pabigatan niya, pwede niya makita sa Panginoon. Inaniyahan tayo ng Panginoon na isuko natin yung mga pag-alala natin. Ibigay natin yung lahat ng kabigatan sa kanyang kapahingahan. Nais bigyan ng katahimikan ng ating Panginoon ng ating puso at ihinto niya yung desperadong pagsisikap na lutasin yung mga bagay sa ating sarili. Nais ng Lord yun. Minsan, nahihiya tayo, ayaw natin gawin, ayaw natin hayaan na ang Panginoon ay maranasan natin yung kapahingahan mula sa ating Diyos. Sabi po dito, stop striving and know that I am God. Sabi nga dyan, ihinto ninyo yung labanan. Ako ang Diyos. Dapat ninyong malaman, kataas-taasan sa lahat ng bansa at sa buong sanglibutan na pinakadakila. Nagpapakilala ang Diyos palagi sa atin. No? Na siya ay mabuti, siya ay tapat, siya ay dakila, siya ay makapangyarihan. And He knows the best for us. Alam na yung pinakamaganda, pinakamabuti sa atin. Maaaring sabihin natin, Pastor, kung hindi ko naranasan dito yan, hindi ko magsasala na mararanasan natin yan sa pagbabalik po ng ating Panginoon. Ang sabi po ng 1 Peter chapter 3 verse 8, chapter 1 verse 3 to 8 pala. Ang sabi dito, tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo mamuhay na maka-Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus, na siya rin tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan.
Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas kayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutan ito, upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Dahil dito sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, kaalaman sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan sa inyong pananampalataya, pagiging makadiyos, sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa mga kapatid, at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo, ang pinagyayaman ng inyong pagkakilala sa Panginoong Jesucristo ay hindi mawawalan ng pagulungan at kapakinabangan. So yan po yung gusto ng Panginoon na mangyari sa atin. Kaya nais ang Panginoon, nandyan lang ako, no? Nandito lang ako. Marami na kayong tinanggap sa akin. No, yung una, yung pagkakilala natin, yung pagkatawag sa atin ng Panginoon, yung kaluwalhatian ng Diyos na naipaparanas sa atin, no? Marami na po na ibinigay ang Diyos sa atin. Kaya tayo po, meron po tayong karapatan magkaroon ng kapahingahan sa ating Panginoon. At sa ating conclusion, sabi po dyan, it's amazing that God is not only present with us, but through our faith in Jesus, God dwells within us through the Holy Spirit. He provides rest for us, just like He did more for Moses and for Israel. Hindi lamang po sa kanila. Kung nag-provide ang Diyos ang kapahingahan sa kanila, para din po sa atin yung kapahingahan na yun. Nakakamangha na ang Diyos ay hindi lamang kasama natin, kundi sa pamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus, nananahan ang Diyos sa loob natin. No? Ito po, no? Sabi, relax and rest, be confident and serene, for the Lord rewards fully those who simply trust in Him. Sabi na, manalig ka, o puso o kayawe ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, hindi nagpapabaya. No? Tandaan po natin, ang Diyos hindi nagpapabaya sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa umaga.